Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 15. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, "Maliban na kayo'y mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas." At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga, palibhasay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Phoenicia at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga Hintil, at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda, at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. At nangagkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan, humirang ang Diyos sa inyo, upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hintil ang salita ng Ebanghelyo, at sila'y magsisampalataya. At ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng Kanyang ginawa sa atin. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala? Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila." At nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo na nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga Hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak, at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya, at ito'y aking itatayo, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga Hintil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga Hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo.
Sapagkat si Mueses, mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Nang magkagayoy, minagaling ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid. At nagsisulat sila sa pamamagitan nila, ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nangasa mga Hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangangbagabag sa inyo ng mga salita, na isininsay ang inyong mga kaluluwa, na sa kanila'y hindi kami nangag-utos ng anuman. Ay minagaling namin ng mapagkaisahan na magsihirang ng mga lalaki at suguin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo, na mga lalaking nangagsapanganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Kaya nga, nang sila'y mapayao na, ay nagsilusong sa Antioquia, at nang matipon na nila ang karamihan, ay kanilang ibinigay ang sulat. At nang ito'y kanilang mabasa na, ay nangagalak dahil sa pagkaaliw. Si Judas at si Silas, palibhasa'y mga propeta rin naman, ay inaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita, at sila'y pinapagtibay. At nang sila'y makapaggugol na ng ilang panahon doon, ay payapang pinapagbalik sila ng mga kapatid sa mga nagsipagsugo sa kanila. Datapwat minagaling ni Silas ang matira roon. Datapwat nangatira si Pablo at si Bernabe sa Antioquia, na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, na kasama naman ng ibang marami. At nang makaraan ng ilang araw, ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon, at tingnan natin kung ano ang lagay nila." At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan, na tinatawag na Marcos. Datapwat hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng pagtatalo, anupat sila'y naghiwalay, at isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Chipre. Datapwat hinirang ni Pablo si Silas at yumaon na sila'y ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. At kaniyang tinahak ang Syria at Cilicia, na pinagtitibay ang mga iglesia.